Another vlog again, si Jamir mga boss. Ito na pala yung breed natin na broadtail mga bossing. Ayan, Greenum ni Sir Mark Casas po yan. Ayan yung anak ni Bahamut. Si Bahamut, yun yung entry natin sa GO last year, yung Battle of the Best. Breed ni Boss Migoy yun. Ito naman yung broadtail natin na anak din ni Bahamut. Greenum ni Boss Tango Gab. Oh, kitang kita, napaka solid. Panoorin niyo yung previous vlog ko mga boss. Nandun yung grooming progress nung black tie Oranda natin na parents na itong Juby natin. From Juby to breeder size, makikita niyo yung black tie Oranda natin dati. Ito yung mga na-out natin na potential grade na anak ni Goku Chichi. Ayan yung tiger oh. Tapos yung isa Kirin. Ano siya, parang blue bay siya. Talagang solid to. Ayoko sanang ibenta pero wala natipuan ng buyer. Pero madami pa naman tayong potential mga boss. Meron tayong second batch. Ina-out po namin ng 1K na lang yung potential sa second batch. Pero yung mga malalaki na Juby tulad nito mga bossing, nasa 1.5 po yan. Ayan si Sir, nag-walk-in yan sa amin. PM nyo lang ako sa FB Messenger ko mga bossing para pilihan ko kayo ng mga gusto nyong mat grade or potential grade na second batch or yung medyo malalaki na potential grade mga bossing. Willing to accommodate tayo mga boss, PM lang kayo. Nagsiship din tayo bossing nationwide. Ito yung sample natin ng first batch natin mga bossing. Ayan, solid yung katawan. Meron pa tayong mga ganyan na size mga bossing, kaya PM lang kayo. Sa color, ang marami nating color ngayon, kulay black tsaka Kirin na may pagka gold ba siya or ano, orange. Ganun yung nakita kong Kirin. Yung blue base halos konti lang. Tapos tiger tsaka kaliko at tsaka sakura, yan yung mga available nating color mga boss. You know, blue base na mapunga yung mata. Tapos yung tiger natin, ayan, bardagul. Yan, ganyan, orange, ay bronze pala, na may pagka-black, magiging red yan. Ayan, yan yung mga tigsi 70 pieces natin. Nag-out tayo sa mga pet shop. Ayan, binibilang ko. 70 pieces for only 1,000. Meron pa tayong available nyan, bossing. Mga 1 batch na lang po. Yung sa tiger natin, panoorin nyo yung previous vlog ko. Si Toguro, ganun yung kulay niya. May pagka-bronze na black. Pag lumaki siya, magiging orange yun na may pagka-red. Kaya pag ganyan ang kulay ng tiger, pag maliit pa lang, ganun yung kakalabasan na kulay paglaki. Pero hindi ko nilalata, depende siguro sa pag-groom. Kasi yung pellet na ginamit ko kay Toguro at kay King, kaya mas pumula sila. Gumamit ako doon ng mutant red, hikari purple, hikari lion head, tsaka shogun pellet. Tapos naka-custom mix pa yun, kaya solid color talaga. Tapos direct sunlight. Miso rin pala, gumamit ako noon. PM nyo si Sir Carl Roque, yan. Legit yung miso niya, talagang tumatakaw yung mga isda doon. You know, 100% reset mga boss. Sinycle lang natin ng 2 hours yan, tapos sinalpak na natin yung igugurom natin na isda. Yung igugurom natin ngayon mga boss, ano yan, own breed natin. Ayan, yung tiger na yan, si Majin Buu. Tapos yung black na yan na ST, si Goku Black ang pangalan natin dyan mga boss. Ito, first time ko mag-groom ng ganitong color na tiger. Dati kasi may ganyan akong tiger na experience ko, nag-full orange siya. Pero sana mag-full orange kasi umay na ako sa tiger. Kasi yung mga tiger ko dati talaga na nag-tiger pattern, bronze talaga yung simula nila nung una. Tapos yun,
Katulad nung kinalabasan ni Toguro at saka King. Ito kasing si Majin Buu, manilaw-nilaw pero sana mag full orange nga to, magmana sa tatay. Pero ito si Majin Buu, bardagol din to botchog oh. Sana magmana sa nanay para bagay yung pangalan niya sa kanya. Highback siya Ito naman si Goku Black, mana sa tatay yung forma nung katawan, tsaka tail, dorsal, tapos yung muka, may pagkapango. Ang kinaganda kay Goku Black, double anal siya. Yung tatay niya kasi, si Goku, single anal pero mid. Ito, tuturo ko po sa inyo mga boss kung paano ko ginawa to, pero condition pa rin yung mga isda natin, hindi siya na water shock. 100% reset yan, talaga yung media, binanlawan ko yan ng maigi, tapos 100% na bago yung tingnan nyo, sobrang linaw mga boss. Ang nilagay ko lang dyan, anti-chlorine at saka rock salt. Mga 4 na isang dakot ng kamay ko yung rock salt na nilagay ko dyan. Tapos sinaykel ko lang ng 2 hours. Yung pinanggalingan nila, naka-algae grass na. Kaya in-expect ko, baka tumamlay or Pero goods na goods naman sila Active sila, tsaka kumain kagad sila ng pellet. Pinakain ko muna sila ng Hikari Red. Maganda din yung pinaglagyan ko dito ng tank kasi yung bubong fiber, tagos yung sunlight mga boss, kaya sana mapaganda natin tong mga ginugroom natin. Hindi ko na ni takpan lagi pag tuwing uulan dahil may bubong tayo ngayon. Ang ginagawa ko lang sa gabi, tinatakpan ko yung ibabaw niyan kasi 24 hours yung Tika Aro tanning light natin para mag-algae grass, saka dagdag enhancement din ng color ng isda natin. Kaya need takpan yan pag outdoor kasi pag may ilaw yan mga boss sa gabi, dinadapuan ng gamo-gamo. Kaya isa rin yung nagkukos ng pagkamatay ng isda pag nakakain sila ng gamo-gamo. Kaya pag naka-outdoor kayo mga boss tapos may ilaw kayo, kailangan yung takpan yung aquarium nyo kasi bumabagsak sa tubig yun tapos kakainin ng mga goldfish natin. Kaya yun yung iiwasan natin mga boss. Yung tubig pala namin dito mga boss, deep well. Pero kahit deep well, naglagay pa rin ako ng anti-chlorine. Yung Amazon yung brand kasi meron yung anti-chlorine na siya tapos nagpapababa pa siya ng pH. Di ko alam kung ano yung pH na yan, pero napansin ko pag naglalagay ako ng anti-chlorine talagang nakokondisyon yung mga isda, talagang active sila kumpara sa walang anti-chlorine. Kaya mga boss, huwag nyong tipirin yung mga goldfish nyo para mas maging healthy sila. Gamitan nyo pa rin ng anti-chlorine kada water change nyo. Nag-order tayo ng Tubipex. Kay nga pala natin in-order yan? Kay Boss Monde, taga Dasma pa yan. Talagang quality yung Tubipex ni Bossing. Kaya sa mga taga Cavite, Goldfish Keeper, PM nyo lang si Sir Monde. Napakaganda nung Tubipex niyan mga boss. Talagang bumobotsyog na naman lalo si Majin Buu natin. Sana mag full orange ka, wag tiger. Yan mga boss, habang pinapakain ko ng tubi, nagbabato rin ako ng konting pellet para balanse, merong high protein at saka amino acid para sa mga goldfish natin, tapos color enhancer pa kasi pag pure tubi nakakaputla yan mga boss. Napanood ko sa Fishing Vibe dati, yan daw ang nutrients ng tubi, high protein at saka rich in amino acid, tapos talagang fast growth yung isda at saka nagpapaganda ng wen growth. Yun yung isang technique, kaya kahit pure tubi ako, matingkad pa rin yung kulay ng goldfish natin kasi hinahaluan natin ng color enhancer na pellet. Ayun si Goku mukhang magpo-pure black na kaagad siya mga bossing. Kahit clear na clear yung tubig, hindi siya nagbo-bronze. Pati itong si Majin Buu, hindi namutla yung kulay.
You know, Goku Black oh. Sana mapaganda natin to mga boss, tapos may breed natin uli. Ito naman si Majin Buu, sana talaga mag full orange to para maiba naman yung color. Umay na tayo sa Tiger. Pero madami pa dun sa pool eh. Nakakalito kung ano igugroom, kung may pwesto lang talaga ako eh. Meron pang Kirin dun at saka Sakura eh. Blue base din, meron dun. Bahala na si Brother Louie natin. Yung best friend ko pala, yun. Tinuturuan ko na rin mag-groom mga bossing. You know, Goku Black oh. Sana mapaganda natin to mga bossing. A-update ko kayo sa progress nila. Nga pala mga bossing, marami pa tayong ganyang color na Jubi doon ha. Ganyan din yung body at saka tail. PM nyo lang ako para pakita ko sa inyo mga boss. Ayos din, safe din yung 100% reset tapos 2 hours lang i-cycle. Wala naman akong ginamit na old na, yung iba kasi ginagawa nila yung sump, parang dalawang slot lang ng sump yung lilinisan. Pero ako kasi talagang lahat 100% binanlawan kong maigi talaga, tanggal lahat ng dumi hanggang luminaw yung tubig. Kasi mabilis din naman dudumi uli yan eh. Grabe mag-poop yung mga yan. Tapos daily water change pa tayo uli para mas maboost yung paglaki nila. Pero kanya-kanyang technique yan mga boss. Hindi po ako expert, bali yung sineshare ko based on my experience lang mga boss. Kumbaga ayan, 100% reset yan mga boss. Talagang goods naman yung mga bagong ginugroom natin no? Talagang active tsaka mukhang condition sila sa tubig natin. Tapos ito pa yung tip ko mga boss, lalo pagka nagpapakain kayo ng tubig, mataas magpa-increase ng ammonia yan. Kaya maganda pagka winater change nyo daily, 50%. Pero pag wala naman kayong tubig, okay na yung 30%. Tsaka lilinisan yung maigi yung tubipex nyo, banlawan yung maigi. Kailangan pulang-pula yan, tsaka talagang gumagalaw yung tubig. Pag maraming puti-puti, yun yung parang alanganin, medyo madumi yun. Kaya babanlawan yung maigi mga boss. Kaya dapat yung supplier nyo trusted, katulad ni Sir Monde. Talagang maganda yung tubig niya, matagal na akong nag-order dyan. Sa sunod, gawa natin ng content kung paano maglinis ng tubig mga boss para makakuha kayo ng idea. Ayan o, tingnan nyo yung tubig ko. Pulang-pula tsaka walang puti-puti na parang mga sipon sa ibabaw. Parang yun daw yung nagkukos ng sakit eh pag yun yung nakain ng isda. Meron kasing tubig minsan medyo brown na siya tapos namumuti-muti na yung tubig. Medyo ano na yun, delikado na yun mga boss. Baka madali yung isda nyo. Maganda talaga yung pulang-pula tapos makikita nyo active yung tubipex, talagang gumagalaw siya. You know, mukbang si Goku Black. Isa pang tip ko mga boss, lakasan yung aeration nyo. Ayan, mga ganyang kalakas para hindi bumagsak yung dorsal nila tsaka mas maging active sila. Yung grooming tank natin ngayon mga boss, ano yan, 75 gallon. Hindi na tayo mag-a-add muna ng i-groom natin yan.
Focus muna tayo sa 2 piraso. Ayan mga boss, may shower tayo. 35 pesos lang yan mga boss. Para iwas hira sa dorsal. Ayan. Para hindi malakas yung pressure pag bagsak. Okay mga boss, salamat uli sa panonood. Jamir Goldfish is signing off. Maraming salamat and God bless. Salamat Miyamoto Musashi Sushi Bar. Alam nyo guys, sobrang sarap ng yung sushi at ubus na wala talaga natira. Kaya maraming salamat for all the love, Miyamoto. Ito yung mga branches ng Miyamoto sa Bacoor, Cavite. I-visit nyo lang sila.